Love Serye TV. Angel Fallen for Billionaire. Tunghayan natin ang ikatlong bahagi. Imposible. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa maamong mukha ni Angge, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ngunit mas lalo siyang hindi makapaniwala sa puting pares ng pakpak na nasa likod nito. Anong ibig sabihin nito? Pare, hindi sila tinatablan. Maligno yata ang mga to. Naagaw ng atensyon niya ang mga lalaking nakalaban niya na nagkakagulo. Naguguluhang nakatingin ng mga ito sa kanila at tila natataranta. Pero mukhang hindi nakikita ng mga ito ang nakikita niyang mga pakpak. Barilin mo uli. Ikinasapang muli ng lalaki ang hawak nitong baril habang nagkukumpulan naman sa likod nito ang ibang kasama nito. Wala siyang nagawa kundi tumitig nang itutok nitong muli sa kanila ang baril at kinalabit ang gatilyo. Hindi ako nakagalaw. Nanlaki ang mga mata niya nang sunod-sunod na pumutok ang baril. Pero lalong mas lumaki ang mata niya nang wala ni isang bala ang tumama sa kanilang dalawa. Parang may hindi nakikitang harang na nakapalibot sa kanilang dalawa ni Angge at pinoprotektahan sila mula sa bala ng baril. At sa bawat pagbangga ng bala sa kanila, hindi nakikitang harang ay siya namang pagbabago-bago ng anyo ni Angge. Hindi siya makapagsalita sa kababalaghang nasasaksihan. Mula sa kilala niyang mukha ni Angge, ay nagbabago ito at nagiging mukha ng weirdong babae. Pagkatapos, babalik muli sa mukha ni Angge. Paulit-ulit iyon sa tuwing babangga ang bala sa kanilang harang. Napapanganga siya sa tuwing nangyayari yon at hindi niya alam na nagpipigil na pala siya ng hininga. Idagdag pa ang mga nagtiklop nitong mga pakpak sa likod. Hindi siya makahuma. Pare, hindi talaga sila tinatablan. Sibat na tayo dito. Narinig niyang papalayong yabag ng mga lalaki, pero hindi niya maialis ang tingin sa unti-unting paglalaho ng mga puting pakpak ni Angge. At sumunod doon ang mismong anyo nito. Tuluyan itong nag-iba at naging ang weirdong babae. Ilang minutong nakatitig lang siya sa babae habang nakadagan pa rin ito sa kanya. At katulad na nakita niya sa mukha ni Angge kanina, ay puno pa rin ng pag-aalala ang mukha at mga mata nito. Okay ka lang ba, Vic? Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at tumayo. Dahan-dahan naman siyang bumangon at tumayo habang titig na titig pa rin dito. Hindi pa rin magawang tumimo sa kanyang isipan ang mga nasaksihan kanina. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hoy Vic, natauhan siya nang bigla itong sumigaw sa harapan niya at namaywang habang naiinis na nakatitig sa kanya. Okay ka lang bang tao ka? Ba't parang napipika na riyan? Napabuga siya ng hangin at hinamig ang sarili pagkatapos ay tumingin muli rito. Naiinis pa rin itong nakatingin sa kanya. Napahawak siya sa kanyang batok na nakagolian na niyang gawin kapag may bumabagabag sa kanya. Ayos lang ako. Halika na. Umalis na tayo rito. Nakaiwas niyang sabi rito bago tumalikod at naglakad papunta sa kabilang panig ng kalsada kung saan nakaparada ang kanyang kotse habang nagpapagpag ng kanyang pantalon na nadumihan kanina. Saan tayo pupunta, Vic? Lumingon siya rito pagkatapos niyang buksan ang pinto ng front seat ng kanyang kotse. Magulo pa rin ang kanyang utak, pero ang alam niya lang ngayon ay dapat na silang umalis doon. Kailangan niyang umuwi bago pa siya tuluyang masiraan ng ulo. Lutang na lutang ang isip niya ngayon. Para siyang lumilipad sa kawalan dahil sa mga nangyari. Sa bahay ko. Lumiwanag ang mukha nito pagkarinig sa sinagot niya at tuwang-tuwang hinawakan ng kanyang kamay nito ang kaliwang kamay niya. May pagkain ba roon? Nagugutom na kasi ako eh. Nakaungot na sabi nito sa kanya habang nakahimas ang kaliwang kamay sa tiyan nito. Hindi niya alam kung bakit pero napatagal yata ang pagtitig niya sa mga labi nitong humunguso. Bigla rin siyang nailang sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Biglang bumagal ang tibok ng puso niya. Hindi kasi ang weirdong babae nakita niya ngayon sa harapan niya kundi si Angge. Si Angge at ang nangangusap nitong mga mata. Hoy Vic, okay ka lang? Biglang naglaho ang kanyang ilusyon at ang naiwan ay ang weirdong babae. Bakit ganito? Alam kong totoo yung nakita ko kanina at ngayon ay hindi na iyon maalis-alis sa utak ko. Pinaglalaroan mo rin ba ang ilusyon ko? Bakit ganito? Mahinang bulong niya sa sarili habang hinihimas ang batok dala ng pagkabagabag. Ano binubulong mo? Napakurap-kurap siya at napatitig rito.
Wala ni isang parte ng mukha nito ang nahahawig sa mukha ni Angge. Ibang-iba ang mukha nito kay Angge. Wala, halika na. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng front seat para ito ay lumigid doon at papuntang driver's seat ng kanyang sasakyan. Sige, tara, uwi na tayo. Natigilan siya pagkabukas niya ng pinto sa narinig mula rito at naibugan niya ang hiningang pinipigilan niya. Uwi na tayo? Matagal ko ring hindi narinig ang mga salitang yan. Ikaw si Angge. Hindi pa tanong ang tono ng pagkakasabi niya, pero humihingi ng kumpirmasyon ng mga titig niya. Mula sa sunod-sunod na paghigop ng instant noodles, ay napatigil ito at napatitig sa kanya. Ang kayumangging mga mata nito ay nakatitig lang ng diretso sa kanyang mga mata. Nandito na sila ngayon sa bahay niya at sa kusina agad siya nagtungo para maghanda na makakain ito. Mukha kasing may nagwewelga na sa tiyan nito dahil sa lakas ng tunog na nanggagaling dito habang nagbabiyahe sila pa uwi. Naniniwala ka na ba? Tila nag-aalok na tanong niya sa kanya. Ilang sandaling tahimik na napatitig lang naman siya rito bago bumuntong hininga at nagkibit balikat. Hindi ko alam. Napatango ito bago sumubong muli ng pagkain. Ilang minuto silang nabalot ng katahimikan at napatitig uli siya sa mukha nito. Napangiti siya sa nakitang katakawan nito. Parang ilang araw kasi itong hindi nakakain kung atakihin itong instant noodles. Sayang at iyon lang ang maibibigay niya rito. Wala naman kasing lamang pagkain itong bahay niya. Sa labas siya madalas kumakain. Dala na rin na mag-isa lang naman siya at parati siya nagmamadali dahil sa trabaho. Ganyan na ang naging buhay niya simula na mag-isa na lang siya. Hindi na siya napipirme rito sa bahay niya. Nalulungkot lang kasi siya. Wala naman naghihintay sa kanyang pag-uwi. Napatitig siya ulit rito nang marinig niya itong dumighay. Napangiti siya at napailing nang umisi lang ito sa kanya at himasin ang hapis nitong tiyan. Mukhang nabusog talaga ito. Busog na ako tao. Maraming salamat. Naaaliw na napangiting inilagay niya ang kanyang siko sa mesa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa manangyayari. Pero mapapasubalian ba niya ang mismong nakita ng kanyang mga mata? Ngayon, pwede mo na bang ikwento kung ano nangyari sa iyo, Angge? Nakita niyang sandali itong natigilan bago lumamlam ang mga mata at nangalumbaba habang masayang nakangiti. Natahimik lang siya nakikinig sa buong durasyon ng paglalahad nito ng kwento kung paano naging isa itong anghel. Nagsimula ito sa pagpapaliwanag na isa itong anghel na ginustong maging demonyo pero ngayon ay nagbabalik na bilang isang tunay na anghel. Lahat ng iyon ay dahil sa kanya, dahil ipinakita niyang hindi lahat ng tao ay masama. Kaya nagsakripisyo ito para sa kanya. Parang lumobo ang ulo niya nang malaman iyon at napagtantong ang nasaksihan niyang kamatayan nito ay dahil pala sa pagsasakripisyo para sa kanya. Mas lalong gusto niyang maiyak dahil sa nalaman. Namatay siya dahil sa akin, pero iyon ang sakripisyo nagbalik sa kanya sa pagiging isang anghel. Dapat ba akong matuwa roon? Pinilit niyang ipasok sa utak ang lahat na sinasabi nito, pero nahihirapan pa rin siya. Hindi yun tinanggap ng utak niya, kaya habang tumatagal ay lumalaki ng lumalaki ang kanyang mga mata na hindi makaniwalang dahilan. Nang matapos ito sa pagkukwento, ay nakangalamang siyang nakatitig sa magandang mukha nito. Totoo ba ang lahat ng to? Isara mo yung bibig mo, Vic. Natauhan siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang baba na tinutulak ito pataas para maitikom niya ang kanyang bibig. Baka tumulo yung laway mo. Ang pangit kayang tingnan. Para kang asong naglalaway. Medyo nainis na tiningnan niya ito nang tila pinipigilan itong matawa ng malakas. Sumisingkit ang mga mata nito at namumulang pisngi habang nagpipigil ng tawa. Napailing na lamang siya. Biglang kumambiyo ang naguguluhan niyang isip dahil sa kakulitan nito. Pansamantalang nawala ang ibang nagpapagulo sa kanyang utak. Paano mo nga pala nalaman na Vic yung pangalan ko? Ang alam niya ay hindi niya naibigay ang pangalan niya rito nung una silang magkita. Naaalala niya na ngayon na noong gabing nagsakripisyo ito para sa kanya, ay tao lang talaga ang tawag nito sa kanya. Kanina habang hinihintay kita na sa may hagdan nang dumating ka, kinausap mo yung sarili mo. Tinawag mo Vic yung sarili mo. Iyon ang pangalan mo, hindi ba? Napatango siya ng marahan. Kaya pala.
Tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Nakasunod lang naman ang tingin nito sa kanya na tila naghihintay ng kung ano ang susunod niyang gagawin. Gabi na, kailangan na nating magpahinga. Maraming mangyayari sa maghapong iyon at para ngayon pa lamang talaga tumitimo sa utak niya. Nakaharap niya ito ngayon. Mahirap kasing paniwalaan ang lahat ng sinabi nito tungkol sa pagiging isa nitong anghel, pero hindi niya maitatanggi ang nasaksihang katotohanan. Buhay si Angge at nasa loob ito ng babaeng kaharap. Ito si Angge. Maniwala man siya o hindi. Halika na. Hindi siya makatulog. Hindi naman kasi natutulog ang mga anghel. At isa pa, ilang araw na walang malay tao ang katawang ginagamit niya ngayon, kaya siguro naman ay sapat na ang nakuha nitong pahinga. Hindi niya rin naman mapapabaya ang magutom o masaktan ang katawang ito. At kapag nakaramdam ito ng pagkapagod, ay wala rin naman siyang magagawa, kundi imbigay ang pahingang kailangan nito. Sa ngayon nga lamang ay hindi talaga siya inaantok. Nagpagulong-gulong siya sa kama, dala ng walang magawa, habang nakatingin sa bawat sulok ng kwartong ipinahiram sa kanya ng taong si Vic. Nang mapagod siya ay dumapa na lamang siya sa malambot na kutsyon. At nang alumbaba, inilibot niyang muli ang kanyang mga mata sa loob ng silid. Dating silid daw iyon ni Angge, ang namatay na anak ni Vic. Hindi niya alam kung paano ito namatay pero alam niyang isang dagok iyon para kay Vic. Sino nga ba namang ama ang magsasaya sa pagkamatay ng isang anak? Nakatingin lamang siya sa mga gamit na halatang matagal nang hindi nagagamit. Nang may mahagip ang kanyang mga mata, iniangat niya ang katawan mula sa kutsyon at inudukod ang kanyang siko habang mataman siyang nakatingin sa mga larawan na nasa tukador sa gilid ng kama. Mula sa malamlam na liwanag na nagmumula sa ilawan na nasa tukador, ay kita niyang mayroong 4 na nakakwadrong larawan doon. Ang 3 ay naglalaman ng mukha ng isang batang babae. Isa roon ay kinuha ng sanggol pa lamang ito. Isa naman ay mukhang 5 taong gulang pa lamang ito at ang panghuli noon ay 9 o 10 taong gulang na ito. Napangiti siya habang nakatingin sa mga larawan nito. Napakaganda kasi nitong bata. Kuhang-kuha nito ang ilong at ang hugis ng labi ni Vic para itong babaeng bersyon ni Vic at hindi makapagkakailang anak nga ito ng lalaking iyon. Pagkatapos niya tingnan ang 3 larawan ni Angge, ay lumipat naman ang mga mata niya sa isa pang nakakwadrong larawan. Larawan iyon ni Vic at Angge nung 5 taong gulang pa lamang ito. Parehong may maliliit na ngiti sa mga labi ng mag-ama at kuhang-kuha sa larawan ang pagmamahal at pagmamalaki sa nagniningning na mga mata ni Vic. Isang bagay na hindi niya nakikita sa Vic na nakilala niya ngayon. Wala nang ningning sa mga mata nito ngayon at puno na iyon ng kalungkutan at kahungkagan. Para siyang nalulunod sa kalungkutan sa tuwing nakatingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Isang bagay na alam niyang hindi napapansin nito. Tunay na kaligayahan. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa larawan ng mag-ama. May kirot sa kanyang puso habang nakatingin sa nakangiti nilang mga mukha. Tumagal ang pagkakatitig niya sa mukha ni Angge. Pagkatapos ay napayuko siya at ibinaon ang mukha sa malambot na kutsyon. Ano makapagpapaligaya sa isang tao? Kung wala ang kaligayahan nito, ay matagal nang nawala.